Alright. Thank you for sending Jesus to die. Sa mapagpalang tanghali po sa bawat isa. That all things work Nawa po ay nasa mabuting kalagayan kayo. and are called according Yan. Tayo po ngayon ay nasa Berean Room Live. Ngayon pong tanghali. So, kanina pinag-usapan po natin yung about po sa delight. Yung pagkaligaya sa salita ng Diyos. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. So, sa oras namang ito, pag-uusapan naman natin yung desire. Pag-usapan natin ang desire. Okay? So, bago tayo mag-umpisa, ayan, hayaan nyo pong manalangin ako habang tayo po ay nasa biyahe. Let's pray. Dakilang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo. Humingi ng tawad sa anumang aming pagkukulang pagkakasala, linisin ang aming puso't isipan. Nagpapasalamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na kami po ay makapagbulay-bulay muli ng inyong salita sa tanghalian. Pagpalain niyo po ang bawat isa, nawa may maayos po silang pagkain sa pagkainan, nawa na sa mabuting kalagayan, kasama ng mga katrabaho, kamag-anak, kaibigan, at habang pinagbubulay-bulayan po ang inyong salita, maging karagdagang kalakasang espiritual po ito at katugunan sa aming espiritual na pangangailangan, na kung saan kahit sa physical na pamumuhay kami po ay pagtatagumpayin mo at pagiginawain. Sa ngalan ni Jesus, Amen, Amen. Alright. So, sa tanghali pong ito, welcome po sa Berean Room Live today. This is your friend Hensume Baptisteman. At ibabahagi ko po sa inyo patungkol sa desire. Sa 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. As newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Ang sabi po roon, gaya ng bagong silang na sanggol, nasain mo ang sinserong gatas ng salita sa ikalalago ninyo. As newborn babes, di ba po ang bagong sanggol na ipinanganak, wala po siyang ibang pangangailangan kundi gatas. Wala po siyang ibang inaasahan, sinasandigan, kundi ang kanyang magulang, ang kanyang nanay. Ang bata, nangangailangan siya ng pangangalaga at ng pamilya, kung saan siya po ay maalagaan at mapapalaki na maayos. So, bilang tayo mga Kristiyano, pagka tinanggap mo ang Panginoong Kristo Jesus, but as many as receive Him, sabi ng John 1:12, to them gave He power to become the sons of God, ay binibigyan karapatan maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay sa nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Kung tinanggap mo si Kristo Jesus dahil sumampalataya ka, ikaw ay anak ng Diyos. Ngayon sa 1 Peter 2:2, gaya ng bagong silang na sanggol, gaya po natin, nasain o i-desire natin, gustuin, hanapin, hangarin ang sinserong gatas ng salita nang magsilago kayo. At sabi sa verse 3, if so be have tasted that the Lord is gracious, kung gayon maranasan at malasap ninyo, mapagbiyaya talaga naman ang Diyos. So, how to desire the sincere milk of the word? So, first, receive the Lord Jesus Christ in your heart para tunay na may pagnanasa ka sa gatas na salita ng Diyos at ito ang hinahangad mo. Check mo muna sa sarili mo. Baka hindi pa talagang tunay kang anak ng Diyos. Sa John chapter 8 verse 42 at sa 47, ang sinabi ng Panginoong Kristo Jesus doon, hindi kayo nakikinig sa aking salita kung ang Diyos ang inyong Ama ay nakikinig sana kayo sa akin.
At sinabi pa roon, iniibig ninyo rin sana ako kung ang Diyos ang inyong Ama. At dahil sa salita ng Panginoong Kristo sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung mahal ninyo ako, tutuparin nyo at susundin ang aking mga utos. Ngayon, ito'y utos niya sa unang Pedro 2:2. Gaya ng bagong silong na sanggol, desire the sincere milk of the word. Number 1, how? You must receive Him truly, personally, in your heart. Receive the Lord Jesus Christ through His message, through His word, through His preacher. May tamang mangangaral na nangangaral ng tamang mensahe patungkol sa tamang kaparaanan ng kaligtasan at sa tamang tagapagligtas. Walang iba ang Panginoong Kristo Jesus lamang. So kung tunay mong tinanggap ang Panginoong Kristo Jesus, you receive Him with all your heart. Number 2, you must repent of your old living. Repent of your old living. Number 2, how to desire the sincere milk of the word para lumago. Repent of your old living. Yung makaluma mong buhay na hindi po kaaya-aya sa Diyos, hindi katanggap-tanggap sa langit, hindi makakristo, hindi makadiyos, nakasentro sa sarili, nakasentro sa kasalanan, yung mga pagkagalit, pagkaalit, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsisinungaling, kabastusan, kalapastanganan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, lahat po ng yan. Atin na pong pagsisihan, talikdan ang masamang pamumuhay. Pagka tinatalikdan natin ang ating masamang pamumuhay, nilalayuan natin ang masasama at ang kasamaan. Talaga naman pong mai-enjoy mo ang gatas, nanamnamin mo ang sinserong salita ng Diyos. Ibig sabihin ng sincero, seryoso po ito. Pag sinabi sa Biblia, sumampalataya ka at ikaw ay maliligtas, yes, totoo yun. Pag sinabi sa Biblia na ang pagpapala kung ikaw ay susunod sa utos ko ngayong araw na ito, pagpapalain ka ng Diyos. Kung sinabi niya ano mang hingin mo sa ngalan ni Kristo Jesus na sinasampalatayanan mo, mangyayari mga kaibigan. Kaya we must repent of our old living. Iwan nyo na po kung dati kayo'y manlalasing. Talagang pagkagising sa umaga, hanap na ng katawan, pag-iinom, paglalasing, sayang ang budget, di ba? Kung hanap nyo naman noon ay sugal ng sugal, ngayon, nasa cellphone na ang pagsusugal, pagsisihan mo na yan, kasalanan yan. Imbis na Diyos ang pinaglalaanan ng panahon, pag-aasikaso sa mga dapat ayusin sa buhay, mga kapamilya, mga anak, mga asawa, o di kaya naman po, mga hanap buhay. Di ba? Repent of that old living. Pagsisihan na po yung ganong pamumuhay. Yung pamumuhay na hindi sumusunod kung kayo anak, pag di sumusunod sa magulang, magbago na ho kayo. Pagsisihan nyo po yan. Talikdan ang masamang pamumuhay, masama para sa Diyos. Kapag ang anak ay hindi masunurin, ang mga magulang na nagiging pabayarin sa kanilang mga anak, pagsisihan nyo po yan. Sapagkat yan po ay kasalanan, old living. The new life is in Christ. Yung pagbabago ng buhay dahil sa nakay Kristo. Ipinamumuhay mo ang kalooban ni Kristo at nakasentro ka kay Kristo Jesus. Pawang kaluguran, kaligayahan, kalwalhatian na ng Panginoong Hesus ang ating pong inaatupag o minimiti, inaasikaso. Desire, ibig sabihin na hanap-hanapin mo dapat ang salita ng Diyos. Una, if you receive Him truly in your hearts and if you repent of your sins. Hindi mo na nga gusto ng kasalanan hindi mo na nga gusto ng kasamaan Ano pa bang gugustuhin natin? Walang iba, kundi ang katotohanan, sinserong gatas na salita ng Diyos. Pangatlo, you must be ready to serve the Lord. Render your life serving the Lord. Number 3, if so be have tasted that the Lord is gracious, kung nais mo, maranasan, malasap mo, mapagbiyaya ang Diyos, and that is true faith, render your life serving the Lord. Paglingkuran natin ang Panginoon. Ano mang inyong ginagawa, sabi ng Colossians 3:23,
gawin ninyo ng taos sa puso na parang sa Panginoon at hindi sa tao. Isa puso po ang paghahanap buhay, gawin mo para sa Diyos. Ang pag-asikaso sa pamilya, pangangalaga sa inyong mga anak, ang pagsamba o di kaya naman pagninegosyo, isa puso, kahit maliliit na gawain yan, isa puso mo't gawin mo para sa Panginoon. Ang sabi po ng 24, yamang inyong nalalaman na tatanggap kayo ng gantimpala sapagkat naglilingkod kayo kay Kristo. Pwede na pala mga kaibigan makapaglingkod kay Kristo. Ano po? Sa napakaraming paraan, makapaglilingkod tayo kay Kristo. Sa anumang ginagawa natin na gagawin ng taos sa puso. Alam niyo po ang resulta nun? Excelente ang pagtatrabaho mo, ang paglilingkod mo. Magiging maayos. Kasi po, para mo sa Diyos ipinaglingkod. Ano? At ano pa? You will excel. Maitataas ka, mapopromote ka. Magiging kilala kang lingkod ng Panginoon, namumuhay sa integridad, malinis ang pamumuhay, maayos ang buhay, anak ng Diyos. So yun po yun, makilala po tayong mga disipulo ni Kristo. At panguli, ano mangyayari sa inyo? Diba? Exemplary. So bukod tangi ka sa lahat, magiging halimbawa ka at magiging pamantayan ng paglilingkod, ng pag-ibig, ng pamumuhay sa kabanalan. Yun po ang ibig sabihin. If you desire the sincere milk of the word, you must receive Him, the Lord, truly in your heart, repent of your sins, and render your life serving the Lord. Paglingkuran po natin ang Diyos, saan mo po tayo. Alright? So sa oras pong ito, shoutout po sa ating viewers at sa mga maabot pa ng video na ito. Maaring busy pa kayo sa panananghalian. Pwede nyo namang i-rewind, i-review ang ating video. Shoutout po kay Ma'am Mercy. Ayan, magandang tanghali po. Do eat your foods well and enjoy it. Sa lahat po ng mga kapatid natin kay Kristo. Sa mga kaibigan ko rin po, dito po sa account na to ng Hensomay Baptist Amen. Sa ibangan po kayong mga pananampalataya o reliyon, sumayin nyo po ang kapayapaan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang katotohanan, ang sinserong gatas na salita ng Diyos. This is for nourishment sa mga bata mananampalataya. Kailangan mo talaga ng salita ng Diyos. At kahit pa kami na hindi na bata sa pananampalataya, meet para po kami ay magiging subok. Tayo po mga matatagal na sa pananampalataya, kailangan talaga maging bihasa pagdating sa salita ng Diyos, ready for the Master's use para tayo handa sa mga paglilingkod. Alright, sa muli, maraming salamat sa inyo. Welcome to Defend the Faith Hour. Dun po sa 1 Peter 2:2 may ibang salin sa ikaliligtas daw. Medyo hindi po accurate ang NIV sa Tagalog. Pero kung babalikan natin kahit sa Greek, ang sabi lamang po roon, nasain mo ang sinserong gatas ng salita upang lumago kayo. Kasi ikaw ay ipinanganak na, naligtas na, naging anak na ng Diyos. Okay? So, dagdag lamang po yun. Good afternoon, Sister. Good noon, Sis Amari. So, God bless you all po. Let me pray. Dear God, Heavenly Father, thank you so much po sa tanghaling ito. Nakapag-aral kami ng konti. Salamat. I-bless niyo po, Panginoon Diyos, ang mga kapatid ko kay Kristo, mga nakapanood nito. At lagi po kaming lumago sa inyong salita. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen, amen. God bless you all po. Saglitan lang tayo. Yan, nagpa-park lang tayo. Okay. Mamaya po ulit, mamayang gabi, kita-kits po tayo. Pwede nyo pong i-share yung mga video. Baka sakali naman maabot sila ng mga pangangaral at maliwanagan ng mga friends natin sa Facebook. Diba? At may ano po kayo doon, may bahagi sa ganitong gawain. God bless you all po.